Ito yung dating branded content tagging. Papansin nyo, minsan may nakikita kayo dyan na nakalagay na paid partnership from that product or from that brand. Yung produkto na yan, yung product na yan, kung ano yung lumalabas dyan sa video na, yan po yung nagbabayad sa kanya. So, mayroon kayong agreement niyan kung ano yung sistema ng pagbabayad niya sa inyo, kung produkto ba yan or pera ba yan. It depends na yan sa usapan ninyo. Mga nagtatanong kung babayaran ba tayo ni Meta kapag po nagkaroon tayo na nitong partnership ads or itong paid partnership na nakikita natin sa ibang mga content creator. So, hindi po si Meta ang magbabayad sa inyo yan. So, ang magbabayad po sa inyo, kung sino po yung kausap ninyo, yung product, or yung company, or yung tao. Pwede po ito sa tao, makipag-collaboration kayo sa isang tao, or sa product, or mismo sa company, nagkakaroon ng paid partnership. Minsan, yung iba, nagtatag naman sila para mapansin daw sila na mga company, pero majority yung mga company, siyempre pag sikat ka na, kilala ka na, sila na yung lumalapit sa'yo, di ba? Minsan din, ina-apply din ito. Kung napapansin nyo, meron dyang mga kahit kukunti pa lang na follower, no, na mga content creator, meron silang ginapakita sa account nila na mga gadget, mga produkto, tapos may nakalagay na paid partnership. Kailangan po meron kayong usapan yan. So kahit po magtag kayo nyan, kahit pa ulit-ulit kayo magtag, kapag wala po kayong agreement, wala kayong usapan kung paano yung bayaran, hindi po kayo kikita dyan.